mga kababayan, eto, punta naman po tayo dito po sa next topic po natin dahil may pinapakalat po ngayon etong mga DD-shit na nagsalita na daw po mga kababayan yung punong may akda ng mga probisyon ng impeachment dito daw po sa 1987 Constitution. Walang iba kung hindi, eto pong si dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna mga kababayan. At ngayon, eto po yung ipinapakalat nila na kung babasahin naman po talaga natin, ay pabor na pabor dun sa gustong mangyari ng mga DD-shit. Pero nakakalimutan nila kasi na may isa pang video mga kababayan ng apila nito pong si Supreme Court Associate Justice Ascuna mga kababayan. So ngayon basahin muna natin etong post mga kababayan galing po mismo. Eto po yan para lang maliwanag, eto po yung interview. Inano ko na lang mga kababayan, sinamarize na lang natin para maintindihan nyo. So ayon po dito sa interview ng Bilyonaryo News Channel, kasi medyo mahaba po ito na-interview po dito, ito pong si Adolfo Ascuna mga kababayan, former Supreme Court Justice. So sabi po dito, basahin natin si dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, punong may akda na mga probisyon ng impeachment sa 1987 Constitution ay sumusuporta sa desisyon ng Korte Suprema na nagdideklara ng mga impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte na labag sa konstitusyon. Ipinaliwanag ni Justice Ascuna na ang unang tatlong reklamo, kahit na naka-archive or nakatago mga kababayan or nakatabi, ay itinuturing pa ring initiated sa ilalim ng konstitusyon dahil nabigo ang Kamara na aksyonan ng mga ito sa loob ng 10 araw. Sa makatuwid, ang paghahain ng ika-4 na reklamo ay lumabag sa isang taong tuntunin sa bar na ginagawa itong walang bisa. Walang jurisdiction ang Senado. Hindi matutuloy ang paglilitis. He emphasized, ipinagtanggol din niya ang desisyon ng Senado na ibalik ang mga artikulo sa Kamara na tinatawag itong natatangi. Ngunit, pinahihintulutan at itinataguyod ang pagtatanong ng Korte Suprema sa proseso ng Kamara bilang bahagi ng mga kapangyarihang yan yung sabi dito mga kababayan institusyon nito, hindi panghukuman o overreact. Sa edad na 86, si Justice Ascuna ay nananatiling isang iginagalang na tinig ng legal na kalinawan at integridad. Itinutulak ang pagbabalik laban sa partisan na mga salaysay at nagpapatibay sa mga prinsipyo ng konstitusyon. So ngayon, kaya po isineshare yan at ipinapakalat ng mga DD-shit kasi kung babasahin nyo, pabor kay Sara Duterte yung sinasabi kasi sinusuportahan daw po nitong punong may akda ng probisyon ng impeachment mga kababayan ng 1987 Constitution or sa 1987 Constitution, yung nangyaring pagdedesisyon ng Korte Suprema doon po sa issue ng impeachment trial ni Sara Duterte na dapat po ay magaganap sa August 4. So ngayon, hindi po makatarungan yan kung iisipin nyo ng mabuti mga kababayan, hindi po talaga makatarungan yan para sa sambayan ng Pilipino na umaasa at gustong makita yung mga ebidensya laban po kay Sara Duterte. Kasi anong nangyari dito, parang ang dating pinapadismiss na yung impeachment mga kababayan para wag nang matuloy dahil nga ang sinasabi nalabag daw po mga kababayan nung proseso ng paghahain ng impeachment, pagtatransmit dun sa Senado mga kababayan yung 1 taon. Ano po, dahil nga hindi na-aksyonan yung 3 impeachment na nauna. So ngayon, kung iisipin nyo mga kababayan, yung inaasahan natin na matutuloy na impeachment, mukhang malabo na po. Ano po, so ngayon, eto pa. Kung titingnan ninyo, may isa pa yan. Kasi ang pinapakalat lang naman ng mga DD-shit ay yung isang sinabi ni Ascuna, mga kababayan, ni Ascuna. Hindi nila pinakinggan, eto pang isang apila ni Ascuna, mga kababayan, sa Korte Suprema, na kung saan, ayon po kay Ascuna, pag-aralan muli ang desisyon sa impeachment ni VP Sara at wag na daw sundin or wag nang i-apply, parang ganon, di umano, yung sa nakaraan, yung kay Francisco versus Lavide. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So ngayon, eto i-play po natin. Umapila si retired Supreme Court Justice Adolfo Ascuna sa Korte Suprema na muling pag-aralan ng desisyon nito.
kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Azcuna, isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution, bagamat maaaring tama sa batas ang pasya ng Korte Suprema, hindi raw ito makatarungan kung ia-apply sa nakaraan. Kasi nga naman mga kababayan, yung tinutukoy na i-apply sa nakaraan, yun po yung tinutukoy ng mga ng mga abogado at nagpapaliwanag about po dito na Francisco versus Labidi ata yun. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Na siya namang ginamit ng Korte Suprema ngayon mga kababayan para sabihin na labag sa saligang batas yung impeachment trial na magaganap sa August 4. Sa August 4 mga kababayan. Anyway, ituloy pa natin. Git niya, may bagong interpretasyon ng Korte kung kailan nagsimula ang isang impeachment complaint na taliwas umano sa naunang desisyon ng kaso ni dating Chief Justice Hilario Davide Jr. Dahil dito, ang mga reklamo Hindi pala Labide, Davide. na hindi pa nire-refer sa committee Sorry. ay ituturing ng naibasura. Hirit ni Azcuna, gamitin ang Doctrine of Operative Facts upang ituring na balido ang mga aksyong isinagawa sa ilalim ng dating interpretasyon para maituloy pa rin ang paglilitis sa Senado. Kasi mga kababayan, alam naman po natin na ang Senado ay may separation of power po yan. Unang-una, magkakaroon na ng trial eh. Kasi hindi po talaga makatarungan yan para sa mga kababayan Pilipino po natin. Dapat bago sana i-dismiss, ito lang naman yung panawagan ng mga kababayan Pilipino natin eh. Dapat bago sana i-dismiss mga kababayan, magkaroon muna ng trial. Tingnan muna natin kung paano ididepensa ni Sara Duterte yung kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang defense team. At tingnan din natin yung ilalatag na mga ebidensya ng mga prosecutor mga kababayan. Kasi ang pinakamahalaga sa taong bayan, hindi naman kung ma-acquit si Sara o magigilty siya. Kung hindi, yung mga ebidensya, yung mga tibay ng ebidensya na ipipresenta laban po kay Sara Duterte. Alam nyo kasi mga kababayan kung tutusin, dapat matagal na po itong kumbaga nasa kalahatian na tayo. Dapat matagal na po itong naumpisahan kung hindi lang sana mga kababayan, kung hindi lang sana binaliwala ng Senado. Kasi parang ang dating kung matatandaan nyo, nung na-transmit sa kanila bago magsara, eto pong session ng Senado, nung itinransmit po sa kanila, hindi po nila inaksyonan agad. Nung dumating sa kanila yung article of impeachment, hindi po nila agad inaksyonan. Tapos marami pa mga bulaklak na salita etong si Chis Escudero na parang sinasabi na matutuloy at matutuloy eto pong impeachment trial. Ngayon mga kababayan, ano nangyari? Parang lumalabas dito, dinelay lang para i-dismiss. Di ba mga kababayan? Dinelay po lang para i-dismiss. Yun po yung nangyari dito. Kaya nga mga kababayan, kasalanan din ni Chis Escudero kung bakit nagkaganito, nagkanda leche-leche na yung impeachment mga kababayan laban po kay Sara Duterte. Kung bakit walang trial pero gusto nang i-dismiss. 'Di ba? Yun yung pinakamasakit sa mga kababayan Pilipino po natin. Ang dating dito, inuto di umano ni Chis Escudero ang mga kababayan Pilipino po natin na matutuloy at matutuloy. 'Di ba yung impeachment kahit hindi naman. Parang ang dating dinelay lang talaga para ma-dismiss mga kababayan sa huli. Kaya kasalanan po talaga din yan ni Chis Escudero. So ngayon mga kababayan kung titingnan nyo, ayon po kay Azcuna, dapat talaga pag-aralan daw ulit ng Korte Suprema ito pong kanilang ginawang desisyon. Bago magdesisyon muli. Dapat pag-aralan ulit ito kasi nga hindi makatarungan kung i-apply sa nakaraan. So ngayon, tuloy po natin yan. Kung sinasabi ni Azcuna, dun po sa una niyang sinabi sa Billionario News Channel na sinusuportahan niya yung sinasabi ng Korte Suprema, eto naman po mga kababayan, yung mga dismayado. At talagang nagsasabi na hindi po makatarungan yung naging desisyon ng Korte Suprema. So ito i-play po natin. Umalma ang ilang grupo at mambabata sa desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Pero meron ding ikinatuwa ang desisyon. Narito ang Express report ni... Eto pa nga yung masakit dito, ginamit pa yung Diyos. Ginamit pa yung Diyos mga kababayan. Mean Los Baños.
Nagrally ang Akbayan Party List bilang pagtuligsa sa deklarasyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tayo nananawagan sa Senado at Kongreso na igiit ang kanyang karapatan at kapangyarihan na dapat ituloy ang impeachment trial. Tama! Sa inilabas sa desisyon ng mataas na hukuman, nilabag daw ng Kamara Kasi sa totoo lang mga kababayan, may separation of power ang Senado. Dapat ituloy nila. May date na August 4, magkukunbina mga kababayan yung impeachment court. Dapat ituloy po nila yan. Kasi unang-una, ang mga kababayang Pilipino po natin, ang taong bayan, talagang nakaabang at nakaantabay sa kung ano ang kakalabasan ng impeachment ni Sara Duterte. Sana bago nyo man lang i-dismiss, para kahit papaano, kung gagamitan nyo ng pagiging bias yan, bago nyo sana i-dismiss, sana magkaroon muna ng trial. Presenta muna yung mga ebidensya, yung mga sinasabing bank details, dapat makita ng taong bayan yan, at mismong kahit ang taong bayan na ang magdesisyon. Kung i-dismiss ninyo yan, wala na kaming pakialam. Kung i-absuelto ninyo si Sara Duterte, wala na kaming pakialam. Ang mahalaga, magkaroon ng trial. ang 1-year bar rule na isang impeachment complaint lang ang pwedeng ihain laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Pinuna ng SC ang unang 3 impeachment complaint na inihain noong Disyembre na hindi raw inaksyonan ng Kamara at kalaunay ibinasura. Ikinatuwa naman ng kampo ni VP Sara ang desisyon ng Korte Suprema. Pagkilala raw ito sa rule of law. Ang kaalyado ng mga Duterte na si Senador Bato de la Rosa napahaliluya dahil natalo raw ang pwersa ng kasamaan. Ang yabang-yabang pa, no? Ang yabang-yabang pa ng mga ito, ginagamit pa ang Diyos. Sa pangkakampi ng bise na si Senadora Amy Marcos na nawagang respetuhin ang desisyon ng SC. Awat na raw muna sa politika. Pero kung si Senator Bam Aquino ang tatanungin, tila na etsapuera umano ang tungkulin ng Senado. Kaya nga, Handa na kaming dinggin ang lahat ng ebidensya para makapagdesisyon ng patas bilang mga hukom, kaya dapat ituloy na to. Maging si Senadora Risa Hontiveros, dismayado. Isa sa mga pinagtataka niya ay kung paano nalabag ang 1-year bar rule gayong isang impeachment case lang naman ang iniakyat sa Senado. tsaka mga kababayan, ang pinapalabas kasi dito, kaya daw po nalabag yung 1 taon mga kababayan, yung sinasabi nila, dahil daw hindi inaksyonan yung 3 naunang article of impeachment, na kahit daw po itinabi yun, yung 3 impeachment na yon at yung inaksyonan niya yung pang-4, yun daw po ay nangangahulugan na na-dismiss na yung naunang 3. Kaya dapat daw po mga kababayan, kaya daw po labag ito sa saligang batas, itong ginawa ng Kamara mga kababayan. Yan po yung pinapalabas ng Korte Suprema, di umano. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Tingin naman ni Senador Joel Villanueva, desisyon pa rin ng mayorya ang dapat manaig. Tama! Sabi naman ni Senador Ping Lacson, dapat igalang ng Senado ang pasya ng Korte Suprema. Yan ay kahit pasalungat daw ang opinyon ng maraming legal expert sa interpretasyon ng SC. Iginagalang din ni Senador Erwin Tulfo ang desisyon ng SC. Pero giit niya, may sariling kapangyarihan ang Senado na magdesisyon sa impeachment. Handa rin Yan mga kababayan yung sinasabi natin, ang Kamara may separation of power po yan. Ang Senado may separation of power po yan mga kababayan. Kaya nga tama yung sinasabi ni sinasabi ni Senator Bam Aquino, dapat masunod ang Senado sa panahong ito ngayon. Kasi nakahanda na sila Uupuan na nila ito mga kababayan, itong impeachment trial ni Sara Duterte. May sariling kapangyarihan ang Senado. Kaya dapat mga kababayan, ituloy ng Senado yung impeachment laban po kay Sara Duterte, yung trial, para naman makita ng taong bayan na wala pong pinapanigan or wala pong kinakampihan sa pagkakataong ito ngayon. Kasi interest ng mamamayang Pilipino yung pinag-uusapan dyan. Alam nyo, ang masakit nga lang, yung karamihan kasi sa mga Chief Justice, dyan po mga kababayan sa Korte Suprema, mga appointee, di umano ni dating Pangulong Duterte. Bakit natin nasabi? Kung babasahin nyo etong post mga kababayan ni Kuya Benji Jr. Contreras, sabi po dito, 12 justices, including the Chief Justice, were appointed by Rodrigo Duterte. Well, yung dalawa daw mga kababayan, etong si Leonen and etong isa, were appointed by B.S. Aquino III. And one, etong si Villanueva, was recently appointed by PBBM. So ngayon kung titingnan nyo, yung 12 daw mga kababayan is appointed
ni dating Pangulong Duterte. Kaya hindi na rin ako nakakapagtaka kung bakit parang ang nangyayari kapag ka pala may isang public official, lalo na kapag ka Duterte ay nahaharap sa impeachment, tumatakbo agad sa Korte Suprema, mga kababayan. Pero hindi ko naman binibigyan po ito ng kulay. Ang sa akin lang, sana naman inisip nila ang mamamayang Pilipino na umaasa na matutuloy po ito. Kasi taong bayan po ang nagpupush na dapat itong impeachment na ito magkaroon ng trial. Maging patas sana yung kalalabasan nitong impeachment na ito. Maipresenta yung mga ebidensya at makita ng mamamayang Pilipino yung mga ebidensya. Ano po? So ngayon, mga kababayan, tuloy pa natin. Daw si Senator Erwin Tulfo na makinig sa lahat ng ebidensya. Tama. Ayon naman kay mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima, hindi pa tapos ang laban. Walang naburang kasalanan, walang nalinis na pangalan. Yan nga Hindi tayo dapat masanay sa mga leader na hindi napapanagot. Tama. Pero babala ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court, posibleng magkaroon ng constitutional crisis kung hindi kikilalanin ng Senado ang desisyon ng SC. Laging mag-iisip ang taong bayan, ang mga iba't ibang mga sektor. Sino na susundin natin? Yung Senate ba o yung Supreme Court? So kung Ngayon, napatunayan nyo na. Napatunayan nyo na, mga kababayan, na nung panahon ni dating Pangulong Duterte, hirap na hirap ang mga kababayan Pilipino po natin na makakuha ng hustisya. Parang ang dating kasi dito kapag ka makapangyarihan ka, talagang ganito yung sistema. Hindi ko naman sa inaano yung justice system dito po sa ating bansa, dahil nga kahit papaano gumagana pa rin. Kaso nga lang ang problema, mukhang para lang talaga sa mahirap yung batas. Di umano, mga kababayan, kapag ka ikaw ay maimpluwensyang tao, anak ka ng presidente, dating presidente, mukhang mahihirapan ka mapapanagot sa mga kasalanan mo. Kaya nga dapat lang na si Duterte ay doon litisin sa International Criminal Court, kasi doon hindi po nila may impluwensyahan yung mga korte. Ang masakit nga lang dito, taong bayan, yung mismong sumisigaw na dapat magkaroon ng trial, pero mukhang hindi po ata nila pinapakinggan ang mamamayang Pilipino. kung gano'n na mangyayari, yun yung tinatawag natin constitutional crisis. Sino ba talaga yung dapat masusunod dito? Nagbabalita mula sa frontline, may Pero tandaan din po natin, mga kababayan, yung sinasabi ng konstitusyon na ang Senado ay may separation of power. Ganon din po, mga kababayan, ng Kamara, may separation of power po yan. So kung eto po, mga kababayan, ang mangyayari dito, kung susundin ng Senado yung sinasabi ng Korte Suprema, parang ang nangyari, walang sariling kapangyarihan ang Senado. Yun po ay may personal opinion. Personal na opinion po natin yan. May sariling kapangyarihan ng Senado, at kung gugustuhin nilang mag-trial, magagawa po nila yan. Kaso nga lang ang problema, kung ang karamihan dyan sa mga senador natin, at kahit yung Senate President natin ay maka-Duterte, wala po tayong magagawa. Yan po talaga, mga kababayan, yung trial ni Sara Duterte, madidismiss po yan kahit walang trial. Ano po? Anyway, yung impeachment, madidismiss kahit walang trial. Mga kababayan, ano po? So ngayon, ituloy pa po natin, yan pong usapin na yan. Dahil ayon daw dito kay Epal Nasubire, sabi po dito, mga kababayan, contempt order. Yan yung sabi dito, ha. Maaaring ilabas ng Supreme Court kung itutuloy ang impeachment, sabi daw po nitong si Zubire. So wait, I play po natin. Katumbas ng Pwede daw makontempt, mga kababayan, etong mga taga-Senate kung sakaling itutuloy nila yung impeachment laban po kay Sara. pagguho ng tunay na prinsipyo ng judicial review ang pagwawalang bahala sa desisyon ng Korte Suprema. Ito ang binigyang diin ni Senador Juan Miguel Zubiri sa gitna ng usapin ng pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kabila ito ng inilabas na desisyon ng Supreme Court na unconstitutional o labag sa saligang batas ang isinampang impeachment case sa Vice Presidente. We should not disregard the Supreme Court ruling. Because if we do, we may be courting a contempt order from the Supreme Court and a possible constitutional crisis. You know, not to mention a very dangerous precedent. Eto si Zubiri, hindi mo maalaman, mga kababayan, kung ano, no? Misa pabalik-balik ta rin sinasabi nito eh. Di ba, sa totoo lang, alam nyo ba kung talagang etong mga ito ay makatao, kung talagang kayo ay tumatanaw ng utang na loob sa mga kababayang Pilipino po natin, dapat ang pakinggan ninyo ang taong bayan. Kasi unang-una, naandya may date na.
'Di ba may date na mismo mga kababayan, August 4, magkukunbina ang Senado sa impeachment trial ni Sara Duterte. Tapos ang masaklap lang mga kababayan, mukha atang hindi pinapagana dito sa sinasabi ni Senator Zubiri yung separation of power ng Senado. Bakit wala bang kapangyarihan ng Senado? Mahirap yun kapag walang kapangyarihan ng Senado, dapat ma-abolish na mga kababayan. Ganun lamang po kasimple. Kung sunod-sunuran na lamang po ang Senado at wala po silang sariling kapangyarihan para magdesisyon ng sarili po nila, wala silang independent body, dapat abolish na lamang po yung Senado. Diba? Ganun lamang kasimple mga kababayan. Ituloy pa natin. If we proceed with the impeachment trial in defiance of a unanimous en banc ruling, Dagdag pa ni Zubiri, ang pagsalungat sa desisyon ng hukuman ay magsasapanganib sa sistema ng check and balances na pundasyon ng demokrasya ng Pilipinas. whether we agree to the decision or not, the Supreme Court remains as the final arbiter of all constitutional issues. Let me say that again. The Supreme Court remains the final arbiter of all constitutional issues. Lest we want to destabilize the framework of our government. We must respect and honor the Supreme Court of the Republic. Sinabi naman ni Senador Erwin Tulfo na hindi niya pa nababasa ng buo ang pasya ng hukuman. Aniya, nirirespeto niya ang ruling ng Supreme Court at interpretasyon nito ng konstitusyonal na hangganan sa impeachment process. Kung bibigyan niya siya ng oportunidad, handa siyang tupdin ang kanyang dakilang tungkulin at hayaang magsalita ang ebidensya. Tama! Ayon pa sa nakababatang Tulfo, Yan dapat mga kababayan. Alam niyo, saludo ako dito kay Senator Erwin Tulfo. Kasi mga kababayan, sinasabi niya dito na dapat tingnan muna yung mga ebidensya. Hayaan natin yung mga ebidensya magsalita. Kung matibay yung ebidensya at talagang eto mga ebidensyang ito, talagang mapapatunayang nakumit ni Sara Duterte, dapat po siyang magbayad. Ngayon, kung mahina itong mga ebidensyang ito at walang basihan sa mga aligasyon kay Sara Duterte, i-acquit siya mga kababayan. Wala na tayong pakialam doon. Ang mahalaga lang makita natin yung mga ebidensya. Kasi yun yung inaabangan ng taong bayan lalo na yung about dun sa bank account na gustong masilip ng sambayan ng Pilipino kung talagang pinapasukan ng mga drug money. Tulfo, aakto siya kasama ang mga kapwa-senador upang panindigan ang mandato sa kanila ng saligang batas ng may integridad at pagiging patas. Inaasahan nito na pag-uusapan ito ng mga senador sa Lunes kung susundin ba o babaliwalain ang desisyong ito ng Korte Suprema. Ngunit para kay Senador Francis Kiko Pangilinan, pinigilan anya nito ang kanilang trabaho at mandato sa usapin ng public accountability habang ang Senado at Kamara ay co-equal sa Supreme Court. Kaya hindi anya ito tama. Sa kabila ng pagtutol ng ilang mga senador, may iba pa na sumang-ayon din ang pagsunod sa kataas-taasang hukuman. Kabilang na dito si Senador Panfilo Ping Lacson na naglabas na rin ng pahayag sa social media kaugnay ng posisyon nito sa SC decision. Dapat anyang respetuhin at sumunod ang Senado sa Supreme Court ruling sa kabila ng mga salungat na opinyon ng ilang legal observers. Partikular na ang interpretasyon ng Korte sa Article 11, Section 3, Paragraph 4 na ang paghahain ng verified complaint ng nasa ikatlong bahagi ng lahat ng miyembro ng House of Representatives ang itatatag na Articles of Impeachment. Sabi ni sabi ni Joselito, sabi niya dito, politiko at korte, hindi nila importante ang sweldo. Basura lang yan. Iba ang kailangan at hinahangad nila, hindi sweldo. Ano yung kapangyarihan para mas malaki yung sweldo? Kasunod ng agarang paglilitis ng Senado. Binigyan diin naman ni Senador Sherwin Gatchalian na ang kanyang mga aksyon ay laging batay sa patnubay ng konstitusyon. Kinikilala rin ito ang Supreme Court bilang final authority sa pagpapakahulugan ng mga legalidad sa mga naturang paglilitis. Bunsod nito, sinabi ni Senador Win na nagsalita na ang Korte Suprema at nirerespeto nito ang unanimous decision ng Korte na nagdeklara na hindi konstitusyonal ang impeachment complaint ng House. Sinundan din ni Senador Vicente Tito Soto III ang nauna nitong pahayag na pag-aaralan din niya ang payo sa kanya ng isang legal luminary na maaaring i-disregard ng Senado ang desisyon ng hukuman. Tama! Aniya, kaya mga kababayan, sumusuporta ako kay Tito Sen na ito yung maging Senate President kasi kahit papaano, ito po talaga yung masasabi nating may bayag.
na handang itaguyod ang Senado bilang isang Senado na may independent body at may sariling kapangyarihan at hindi sumusunod kahit kanino man. 'Di ba? Kaya mga kababayan, sa totoo lang, bilib tayo kay Tito Sen. Kasi kahit hanggang dito sinasabi niya yung kanyang sariling pananaw na dapat ang Senado ay magdesisyon ng naaayon po sa kanila, hindi sa kahit na kanino man. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Bagaman hindi ito inaasahan, ay susuko ito sa judicial wisdom ng Supreme Court upang mapanatili ang sistema ng gobyerno. Sabi dito, sabi ni Gemma Javier, Itbulaga alam niyan. Mas may alam pa nga ito kaysa kay Chis Escudero eh. Mas matalino pa nga ito kaysa kay Robin Padilla. 'Di ba? Kaysa kay Bato de la Rosa. Yan yung mga sinasahuran ng taong bayan na walang silbi sa Senado. Na ang Korte Suprema ang natatanging hukom ng konstitusyonalidad ng mga aksyon ng ehekutibo at lehislatibo. May panahon anya na hindi pinakikialaman ng Korte ang isang politikal na kwestiyon. Tama. Kaya ito ay isang complete climate change sa bisperas ng pagbubukas ng 20th Congress. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, marami sa mga kababayan Pilipino talaga natin ang dismayado po dito sa naging desisyon po ng Korte Suprema. Bagamat kailangan nating respetuhin, pero talagang mahirap tanggapin. Oo, pwede nating respetuhin, pero para mga kababayan sa atin, napakahirap naman pong tanggapin yung naging desisyon ng Korte Suprema, lalo na at yung mga nagdesisyon, di umano, mga appointee pa ni dating Pangulong Duterte. Ibig sabihin, mga inappoint pa nitong si Digong. Diba yan yung pinakamasaklap dito mga kababayan. Yung 12 judges, including the Chief Justice, appointed pa mga kababayan, di umano, ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga kung titingnan nyo, oo, pwede nating respetuhin yung desisyon ng Korte Suprema mga kababayan, pero napakahirap tanggapin. Sa totoo lang, masakit tanggapin mga kababayan itong naging desisyon ng Korte Suprema about po sa impeachment ni Sara Duterte, kasi lahat po tayo ay nakatutok talaga sa paglalatag ng mga ebidensya laban po dito kay Sara Duterte. So ngayon, kung may mga pumapabor mga kababayan, meron din naman mga tumututol dito po sa ginawang desisyon ng Korte Suprema. Kasi biruin nyo eto nga yung masakit sa mga kababayan Pilipino po natin eh. Nung nai-transmit na sa Senado yung article of impeachment mga kababayan, saglip na aksyonan po nila agad-agad, ano ginawa ni Senate President Chis Escudero? Binola-bola ang sambayan ng Pilipino na kahit dumating ng ganito, kahit dumating yung 20th Congress, matutuloy at matutuloy, tatawid at tatawid yung article of impeachment mga kababayan at magkakaroon ng trial. Diba, binola ni Chis Escudero yung mga kababayan Pilipino po natin. Hanggang sa tumagal na nga ng tumagal at ang nangyari, eto na, pumasok na si Korte Suprema. Kaya nga anong nangyari dito, kasalanan ni Chis Escudero kasi hindi nila ipinatupad yung forthwith na sinasabi. Na kung saan, kapag may na-transmit na article of impeachment sa Senado, dapat inaaksyonan po nila agad-agad at dapat nagkukonvene po sila. Kaso nga lang ang problema, hindi po yan ginawa ni Chis Escudero kasi kinakapa niya yung mga sasabihin ng mga kasamahan po niyang senador na nagbabakasyon mga kababayan. Ano po, dahil nga naka-session break etong Senado.